Miss, bakit ang tagal ng order ko? Nilingon ni Stephanie ang babaeng customer na nagsalita. Abala kasi siya sa pagtuturo sa trainee na cashier. Ninitian niya ito. I'm sorry for the inconvenience, ma'am, but we already informed you about the waiting time nung nag-order pa lang kayo. Peak hours po kasi kaya medyo matagal po ang serving time. Umirap sa kanya ang babaeng customer. Kaya nga dito ako kumain dahil wala na akong oras magluto at nagugutom na ako. Tapos ganito rin pala. Muntik nang mapairap din si Stephanie. Ngunit bilang manager ng isang fast food restaurant, kailangan niya ng mahabang pasensya. I'm sorry talaga, ma'am. Hindi lang naman po kayong naghihintay. I'm asking for your patience. Please umupo muna po kayo and I'll make sure na darating ang order niyo within 10 minutes. Ano pa nga bang magagawa ko? Napakabagal ng service niyo rito. Hindi na talaga ako babalik dito kahit kailan. Napaawang ang bibig ni Stephanie at sasagot sana, ngunit tinalikuran na siya ng babae. Napailing na lang siya at pinuntahan na ang mga staff sa preparation area upang tumulong. Natapos ang stressful na araw niya sa The Cravings, ang fast food restaurant kung saan isa siyang manager. Pasakay na sana siya sa kanyang motor nang bumusina ang kararating lamang na kotse sa kanyang gilid. Bumukas ang bintana sa driver's seat. How's my manager doing there? Nakangising tanong sa kanya ni Franco. Kaibigan niya ito at siyang may-ari ng The Cravings. Ibinaba niya ang hawak na helmet. Oh, Franco, ikaw pala. Ay, nagmamadali pa naman akong umalis para hindi mo ko maabutan. Pabirong wika niya. What? I'm offended, Steph. Bakit gusto mo akong iwasan? I'm your boss. Baka naman ayaw mo lang akong samahan sa family dinner. Have you forgotten? Ngayong gabi na yun. Bakit ba kasi kailangan mo akong isama? Alam mo naman na hindi ako mahilig sa mga ganyan tapos isasama mo pa ako? Hindi ba nga gusto kong makilala ng parents ko? Meeting the parents? Para naman tayong magjowa niyan? Hindi ko naman sinabing may relasyon tayo. You're my good friend, Steph. Mula nang iligtas mo ako 3 years ago, naging utang ko na sa'yo ang buhay ko. Over ka naman, Franco. Niligtas lang kita ng mabulunan ka sa kinakain mong Spanish bread sa coffee shop noon. Nagkataon na nandun ako kaya tinulungan kita. Mas marami ka pa ngang naitulong sa akin eh. Biruin mo, wala pa akong experience noon kasi kakagraduate ko lang ng college. Pero kinuha mo na kagad akong cashier sa The Cravings. Tapos eto, kahit 3 taon pa lang ako nagtatrabaho, na-promote na ako bilang manager. It's because masipag ka. Hindi dahil sa kaibigan mo ako at sa connection mo sa akin. Sus, pinapagaan mo pa ang loob ko no? Sige na kasi, Steph. Sumama ka na sa akin sa dinner. Mabait ang parents ko. Hindi sila nangangain. Ipapakilala ko rin sa iyo ang friend kong taga Manila. Nakilala ko siya kasi magkaibigan ng mami naming dalawa. They're both fond of jewelry. They became close friends last year lang dahil pareho sila ng jewelry shop na binibilhan sa Manila. Kaya naging close na rin kaming mga anak nila. And now, for some reason, gusto ng friend ko na yun na pumunta rito sa Carmona. Napairap siya rito. Kita mo? May kasama ka pa palang ibang friend? Wag na ako, Franco. Siya na lang ang ipakilala mo. Kilala na nga siya ng parents ko. Sige na, pumayag ka na kasi. Wala ka namang gagawin sa bahay niyo eh. Ikaw na nga nagsabing ayaw mong makasama ang tatay mo sa bahay niyo tuwing umuwi ka, di ba? Ay, gumaganon? Talagang alam mo ang kahinaan ko Of course, yes. At alam ko rin na hindi mo ako matitiis. Minsan lang ako mag-request sa'yo eh. Tinatamad na napabuntong hininga na lang si Stephanie. O siya, sige na nga. Uuwi lang ako saglit sa bahay para magbihis ng maganda. No need. Hindi naman nila titingnan ng suot mo. Okay na yung suot mo na jacket at pants. Ay, oo nga no. Hindi ko naman pala kailangan magpa-impress sa parents mo. Hindi naman kita jowa. Tama. Kaya sige na. Sumakay ka na rito sa kotse ko. Ayoko no. Iiwan ko ang motor ko rito. Manakaw pa to rito. Oh, I forgot. Sige, sumunod ka na lang sa akin, okay? Sige, go na. Nakangising sinara na ni Franco ang bintana ng kotse at pinaandar. Sumunod naman si Stephanie sa kotse nito. 10 minuto lang ang lumipas at naroon na sila sa malaking bahay ni na Franco. Sinalubong sila ng isang maid at kinuha ang helmet na hawak niya. Teka manang, saan mo dadalhin ang helmet ko? Tanong niya sa maid. Itatabi ko lang po, ma'am. Ay, ganon. Sorry. Tinawanan siya ni Franco. You're so naive, Steph. Kala ko kasi ina-arbor niya yung helmet ko eh. Silly you. Maya-maya ay pinakilala na siya ni Franco sa parents nito na si Mrs. Judy Ann Jimenez at Mr. Ricky Jimenez. Mababait nga ang mga ito kaya pinakisamahan din niya ng maayos. Am I late for the dinner? Anang isang tinig na kararating lang.
Oh, Zeke, akala ko hindi ka makakapunta. You're late, man. Ani Franco. Hindi pa man nakakalingon si Stephanie sa bagong dating ay kumalabog na ang dibdib niya sa pangalan na binanggit ng kaibigan. Imposible. Kabadong bulong niya. Dahan-dahan siyang napalingon, ngunit dumoble ang kabog ng kanyang dibdib nang makita kung sino ang kausap ngayon ni Franco at inaakbayan. Isang matangkad na lalaki to. Matipuno ang pangangatawan, makapal ang mga kilay, mapupungay ang mga mata, matangos ang ilong at medyo may makapal na mga labi. At oo, kilalang kilala niya ang lalaking dumating. Hindi lang kilala, dahil naging parte ito ng buhay niya 3 taon na ang nakalilipas. Zeke? Nanlalaki ang mga matang bulong niya. Lumapit naman sa kanya si Franco habang hila-hila si Zeke. Zeke, this is Stephanie, my friend. Siya manager ng The Cravings branch ko rito sa Carmona. Stephanie, si Zeke. Ang sinasabi ko sa iyong kaibigan ko from Manila. Hi, Stephanie. Nilahad ni Zeke ang palad nito sa harap niya. Nagtatakang tinitigan lamang niya ang kamay ng binata. Sunod ang mukha nito. Hindi niya kasi maintindihan kung bakit ganoon ang reaksyon nito ngayong nagkita sila ulit. Nakangiti lang sa kanya ang lalaki na para bang hindi siya nito kilala. Bakit ganyan siya? Nakangiti siya sa akin na parang wala lang. Nagkukunwari lang ba siyang hindi niya ako kilala? Kung ganito ang gusto niya, sige sasabayan ko siya. Anya sa isip. Hi Zeke, pleasure to meet you. Wika niya at tinanggap ang palad nito. Napalunok siya nang maramdaman ang pamilyar na kabog ng kanyang dibdib nang hawakan niya ang kamay nito. Kaagad niya itong binitiwan. So, that's it? Marami akong niluto na specialties ko. Nakangiting wika ni Mrs. Jimenez. Nagpunta na nga sila sa dining table. Sobrang sosyal na mga pagkain na nasa harap nila. Pero hindi naalis nun ang tensyon na nararamdaman ni Stephanie ngayong magkaharap pa sila ni Zeke habang kumakain. So, Stephanie, nakwento sa akin ni Franco na nakapagtapos ka raw ng college while working as a service crew dati. What program did you take, Iha? Tanong sa kanya ni Mr. Jimenez. Inalis niya ang bara sa kanyang lalamunan. Bachelor of Science in Hospitality Management po. Oh, kaya pala fit na fit ka as manager sa branch namin dito sa Carmona. How old are you nga pala? Tanong naman ni Mrs. Jimenez. 25 na po ako. Mas matanda po sa akin si Franco. Alam ko po, 30 na siya. Kailangan mo pa talagang ipamukha na mas matanda ako sa'yo, Steph. Natatawang reklamo sa kanya ni Franco. Tumawa na lamang siya at ganoon din ang dalawang matanda. So, what's the catch between the two of you? Singit ni Zeke. Kaagad napatingin si Stephanie sa binata. Nakangiti ito habang palipat-lipat ang tingin sa kanya at kay Franco. Bumuka ang bibig niya para magsalita pero naunahan na siya ni Franco. Oh no, don't start bro. Wala kaming relasyon ni Steph. We're just friends. Kaya nga ayaw niya sana sumama sa akin ngayon dahil baka raw mapagkamalan siyang girlfriend ko. Mabuti na lang nilinaw ko na yun kaagad kay mom and dad. Biruin mo, 3 years na kaming magkaibigan pero ngayon ko lang siya napilit na ipakilala sa parents ko. Are you sure na wala kayong relasyon? You two look good together. Wika pa ni Zeke. Hindi na napigilan ni Stephanie na sumabad. Hindi nga kami, bakit ba pinipilit mo? Natigilan si Zeke sa inasta niya. Ganon din si Franco at ang dalawang nakatatanda. I'm sorry, I didn't mean to annoy you. Mahina ang sabit ni Zeke nang makabawi. Napayuko si Stephanie dahil sa hiya. Kung bakit ba naman kasi kailangan niyang mag-react ng ganoon. Nakakahiya sa pamilya ni Franco. Steph, are you okay? Tanong sa kanya ni Franco. Tiningnan niya ito. Sunod si Zeke na nakatitig pa rin sa kanya. Kaagad siyang tumayo at saka nagsalita. Pasensya na kayo. Kailangan ko lang mag-CR. Nasa likod ng CR, Iha. Nakangiting tugon ni Mrs. Jimenez. Are you okay, Stephanie? Tanong naman ni Mr. Jimenez. Tumango siya bilang sagot. Opo, sorry po. Kailangan ko lang talaga mag-CR. Nagbandali na siyang umalis doon at nagtungo sa bandang likod ng malaking bahay. Nakita niya kaagad ang CR at nanatili siya roon ng 10 minuto. Nakatitig lang siya sa refleksyon niya sa malaking salamin habang kinakausap ang sarili. Anong ginagawa mo, Stephanie? Ano ngayon kung nagkukunwari siyang hindi kanya kilala? Dapat ba siyang matawa ngayong nakita kayo ulit after 3 years? Nakalimutan mo na yata ang ginawa ng tatay mo sa kanya. Kinidnap siya ng magaling mong tatay noon para lang maoperahan ng nanay mo. Malamang sa malamang, pipiliin niyang hindi ka kilalanin, kaya magtiis kang masaktan. Namalayan na lamang niyang tumutulo na ang mga luha niya.
Marahas niyang pinunasan yon at saka nagdesisyon na bumalik na. Nakakahiya sa parents ni Franco na umaasta siyang ganon. Pagbukas niya ng pinto ng CR ay bumungad sa kanya si Zeke. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Zeke? Can we talk? Nakangiti nitong tanong. Nag-alo ng kanyang dibdib dahil sa matinding kaba. Ito na ang pagkakataon na yon. Sigurado siyang kokomprontahin na siya ng binata. Susumbatan siya nito dahil sa ginawa ng tatay niya noon. Anong pag-uusapan natin? Kabadong tanong niya rito. Pwede bang lumabas ka muna riyan sa CR? Sige. Lumabas nga siya at isinara ang pinto ng CR. Sa kanya hinarap ang binata. Anong sasabihin mo? I'm gonna go straight to the point. I just wanna say sorry. Kumunot ang noon niya. Sorry? Yun ang sasabihin mo? Yes. I'm sorry for being a jerk. Mukhang na-offend kita kanina sa sinabi ko. I know, feeling close ako pero sana maintindihan mo. Lahat kasi na kaibigan ni Franco, kaibigan ko na rin. I became too comfortable. Alam ko naman na wala kayong relasyon ng kaibigan ko. Gusto ko lang talagang mag-open ng conversation kanina para maging close na rin tayo. But I know it's wrong. Teka. Gusto mo akong kausapin dahil lang sa nangyari kanina? Gusto mo lang mag-sorry? Ganon? Umawang ang bibig nito sa pagtataka. Yes. May iba pa bang dapat pag-usapan? Hindi makapaniwalang tinitigan niya ito. Seryoso ka ba, Zeke? Talagang paninindigan mo yung pagkukunwari mo? Sumbatan mo ako. Magalit ka. Bilis. Sabihin mo mga gusto mong sabihin na hindi mo nagawang sabihin noon sa akin at sa tatay ko. Kumunot ang noon nito. I don't know what you're saying. Magkakilala na ba tayo noon pa? Anong kasing tanong yan, Zeke? Okay ka lang? Look, I have amnesia. I got into a car accident 3 years ago. Kaya sana maintindihan mo kung bakit hindi ko maalala yung sinasabi mo. Now tell me, sino ka sa buhay ko bago ako nawalan ng alaala? Napaatras si Stephanie at hindi makapaniwalang tinitigan ng binata. Mariin siyang umiling-iling. Pilit ipinapasok sa utak niya ang mga nalaman ngayon. Wala siyang kaalam-alam sa nangyari noon kay Zeke. Pagkatapos kasi itong makidnap, ay binawalan na siya ng ina nito na makalapit pa sa binata. Hindi nakasuhan ng ama niya at kapalit nun ay hindi na niya guguluhin pa si Zeke. Kaya galit din siya sa ama dahil nadamay siya sa ginawa nito noon. Bakit hindi ka makasagot? Untag sa kanya ng binata. Zeke, kung hindi sinabi sa'yo ng mami mo tungkol sa akin, wala akong karapatan para sabihin sa'yo yun. May usapan kami na hindi na kita lalapitan at guguluhin. Umikting ang panga nito at gigil na hinawakan siya sa magkabilang balikat. I deserve to know who you are. Matagal na ako naghahanap ng kasagutan kung bakit binabawalan ako ni Mami na magpunta rito sa Carmona. Kinailangan ko pa siyang takasan para lang makapunta ulit dito. Kaya nung imbitahan ako ni Franco, sumama kaagad ako. Still hoping to find answers as to why my mother hates this place so much. Pinakatitigan niya ang gwapong mukha ng binata, ng lalaking sobrang niyang minahal noong naging intern siya sa isa sa mga hotel nito sa Manila noon. Minahal siya nito pabalik, ngunit sinira ng kanyang ama ang lahat. Umiwas siya ng tingin at saka nagsalita. Sigurado ka bang gusto mong malaman kung bakit ayaw ng mami mo sa lugar na to, Zeke? Yes. In the past 3 years, paulit-ulit na akong bumalik dito kahit ayaw ni Mami. Pero wala akong napapala. Walang bumabalik na alaala sa akin. Gusto ko lang malaman kung anong nangyari sa akin dito at kung bakit kailangan itago sa akin yun ni Mami. At sigurado ako na may alam ka. I could see it in your reaction. Bumuka ang bibig ni Stephanie pero walang lumabas na salita. Naalala niya kasi ang usapan nila ng ina nito. Magkakagulo ulit kapag sinabi niya sa binata kung sino siya sa buhay nito. I'm sorry, Zeke. Yun lang ang masasabi ko. Sundin mo na lang ang mami mo. Hindi ka na dapat magpabalik-balik sa lugar na to. Walang naidulot na maganda sa ang lugar na to kung hindi sakit. Iligtas mo na lang ang sarili mo mula ron. Bakit? Isa ka ba sa nanakit sa akin noon? Napaiwas siya ng tingin. Pilit pinipigilan ang pag-alpas ng mga luha niya. Pero hindi siya nagtagumpay. Niyog-yog siya ng binata sa balikat. Stephanie, please. I need answers. Zeke, what's happening here? Puno ng pagtatakang tanong ni Franco na kararating lang. Kaagad nitong nilapitan si Zeke upang mapilitan na bitiwan siya. Pumagit na ito sa kanilang dalawa habang nagtataka ang muka. What's going on, ha? Nag-aaway ba kayo? Steph, are you okay? Sunod-sunod na tanong nito. Talagang nag-alala pa para sa kanya. Franco, pasensya ka na pero kailangan ko nang umalis.
Wika ni Stephanie. No, don't leave. Marami ka pang ipapaliwanag sa akin, Stephanie. Please. Pagmamakaawa sa kanya ni Zeke pero inawat na ito ni Franco. Dude, what the heck? Just calm down first. Ano ba kasing nangyayari? Magkakilala na ba kayo dati pa ni Stephanie? I'm not sure, but I have a feeling na marami siyang alam kung anong nangyari sa akin dito bago ako nawala ng alaala. Pero ayaw niyang sabihin sa akin. Stephanie, please. I've been trying to find out what happened to me in this place. At ikaw, sino ka sa buhay ko nun? I just want your answers for God's sake. Tumitig si Stephanie sa nagmamakaawa nitong mga mata at mariing umiling. Pagkatapos ay nagmamadali na siyang umalis. Nagpaalam siya sa mga magulang ni Franco bago umuwi. Panay ang luha niya habang nagmamaneho ng kanyang motor pauwi sa kanilang bahay. Naabutan pa niya ang kanyang ama na hinihilot ang paa nito habang nakaupo sa sala. Isa itong driver ng jeep. Oh anak, bakit ngayon ka lang umuwi? May iba ka pa bang pinuntahan? Sana man lang nagpasabi ka. Wika ng kanyang amang si Donato nang makita siya. Tinitigan niya ito ng puno ng pagkasuklam. Napansin niyo ng ama kaya tumayo ito at sinubukan siyang lapitan. Anak, bakit? Umiyak ka ba? Huwag niyo akong lapitan. Nanginginig at puno ng galit na wika niya. Anak naman, ano bang nangyari? Mariin siyang umiling at lalampasan na sana ang ama upang pumasok na sa kwarto. Ngunit nagsalita ito ulit. Anak, kausapin mo ako. Kung may problema ka, sabihin mo sa akin. Gigil na hinarap niya ang ama. Tama ka, Tay. May problema nga ako. Alam mo kung ano? Nakita ko lang naman ulit ang lalaking minahal ko 3 years ago. At alam mo kung ano mas masakit? Hindi niya ako maalala. At hindi ko alam kung masasaktan ako o ikakatawa ko ba yun. Masakit na hindi niya ako naaalala. Yung mga pinagsamahan namin, nabura na sa utak niya lahat. Anak. Sinubukan siya nitong hawakan, ngunit umatras siya. Pero napagtanto ko na mas mabuting wala siyang naaalala, Tay. Alam mo kung bakit? Kasi hindi niya ako magawang sumbatan. Hindi niya maalala kung anong ginawa mo sa kanya noon. Nakinidnap mo siya para sa pera. Nangilid ang mga luha ng kanyang ama. Anak, alam mo naman kung bakit ko nagawa yun dati, di ba? Kailangan maoperahan ng nanay mo noon dahil sa komplikasyon niya sa puso. 1 milyon ang kailangan natin noon kaya wala akong pagpipilian. Kaya si Zeke ang napili mong biktimahin. Ganun ba, Tay? Napakabait niya sa inyo. Sa atin. Kahit taga Maynila siya noon, palagi pa rin siyang pumupunta rito sa Carmona para dalawin at makasama ako. Minahal niya ako ng totoo kahit simpleng babae lang ako. Minahal niya ako kahit sobrang layo nag-agwat namin dalawa. Na kahit isa siyang CEO at intern pa lang ako sa isa sa mga hotel nila noon, tinanggap pa rin niya ako. Pero anong ginawa mo? Dinukot mo siya. Anak, alam ko naman na mali yung ginawa ko. Ginusto ko namang sumuko sa mga pulis noon, pero gumawa ng paraan si Zeke na huwag akong makulong. Inisip ka pa rin niya. Tama kayo, Tay. Hanggang sa huli, inisip pa rin niya ang mararamdaman ko. Pero anong naging kapalit noon? Hindi niya ako matingnan sa mga mata noon. Kahit ako nagpatakas sa kanya, at kahit wala akong kinalaman sa pagdukot sa kanya, nag-iba pa rin ang tingin niya sa akin. At ang pinakamalala pa, hindi nasalba nun ang buhay ni nanay. Namatay pa rin siya dahil hindi kayo nagtagumpay sa kidnap for ransom na plinano nyo. Dahil nalaman mong ginawa ko, anak. Pero hindi kita sinisisi kung bakit nasira ang plano ko noon. Nagagalit ako sa sarili ko kasi ginawa ko yun. Sigurado ba kayo sa sinasabi niyo, Tay? Hindi ko ba nagagalit sa akin? Dahil pinatakas ko si Zeke noon at sinumbong ko kayo sa mami niya. Hindi na operahan si nanay. Pero alam mo, Tay, kung nakakapagsalita lang noon si nanay, alam ko mas gugustuhin niyang mawala na lang siya kaysa gumawa kayo ng masama para iligtas siya. Mahal na mahal ko si nanay. Pero hindi yun dahilan para saktan niyo ng ganun ang lalaking mahal ko. Tumulo ang mga luha ng kanyang ama. Kailan mo ba ako mapapatawad, anak? Hindi ko alam, Tay. Nangyari na kasi ang mga nangyari. Nasira kami ni Zeke. Pati ang mami niya ayaw na akong makita at na lumalapit sa anak niya. At para lang sa ikatatahimik ng lahat, pumayag ako kasi gusto niyang hindi na magpakita ulit kay Zeke. Na kahit mabigat sa loob ko, pumayag ako. Dahil nagbanta siya na sisirain niya ang buhay natin. Pero okay lang. Total nasira na rin naman ang tingin sa atin ng lalaking mahal ko. Patawarin mo ako, anak. Hindi kayo dapat sa akin humihingi ng tawad. Kay Zeke dapat. Pero hindi rin naman pwedeng lumapit kayo sa kanya. At lalong-lalo na ako. Kaya kahit masakit, hindi ko masabi sa kanya kung sino ako sa buhay niya noon.
Naaawa ako sa kanya. Nadukot na nga siya tapos hindi ko man lang nalaman na naaksidente siya at nawala ng alaala. Maraming beses na pala siya bumabalik dito sa Carmona para maghanap ng kasagutan sa mga nawawalang alaala niya. Bakit hindi mo na lang sabihin sa kanya ang totoo, anak? Para saan pa, Tay? Para kamuhian niya ako? Isa pa, ayokong baliin ang pangako ko sa ina niya. Hindi ko nga rin alam kung bakit may pakialam pa rin ako sa inyo sa kabila ng mga ginawa niyo. Siguro dahil kahit papano, tatay ko pa rin kayo. Matanda na kayo para tumira pa sa kulungan. Pagkatapos niyang sabihin yon ay tinalikuran na niya ang ama. Umiyak siya ng umiyak sa kanyang kwarto ng gabing yon hanggang sa makatulog na siya. Samantala, kanina pa kinukulit ni Zeke ang kaibigan niyang si Franco. Kanina pa nakaalis si Stephanie pero hindi siya tumitigil sa pangungulit sa kaibigan na ibigay sa kanya ang address ng dalaga. For fuck's sake, Zeke, don't you ever give up? Hindi ko nga pwedeng ibigay sa iyo ang address ni Stephanie. Inis na wika sa kanya ni Franco. Nasa sala sila ngayon ng bahay nito. Hindi pa siya umuwi. Wala siyang balak na umuwi hanggat hindi pumapayag si Franco sa gusto niya. You don't understand, man. Kailangan ko nga kasi makausap si Stephanie. Sigurado ako na siya ang susi para malaman ko kung ano nangyari sa akin noon. Seriously, dude? Bakit kasi kailangan mo pang ungkatin yun? Sigurado ako na may dahilan kung bakit ayaw ng mami mo na alalahanin mo mga nangyari sa'yo noon. And even Stephanie, hindi mo siya mapipilit na magsalita kung talagang ayaw niya. Kaya nga pupuntahan ko siya kung saan man siya nakatira para pilitin na magsalita. Hindi ko nga pwedeng gawin yun, Zeke, okay? Magagalit siya sa akin kapag ginawa ko yun. So what kung magalit siya sa'yo? Ikaw ang boss niya. Oo, boss niya ako. Pero kaibigan ko pa rin siya. So stop making things more complicated, Zeke. Kung gusto mong malaman ng totoo, ang mami mo ang tanungin mo. Bukod kay Stephanie, may alam din siya kung anong nangyari sa'yo noon. Pero ayaw nga niyang sabihin sa akin. Well, siya pa rin ang kulitin mo at tigilan mo si Stephanie. What? Kaibigan ba talaga kita, Franco? Why are you doing this to me? Yes, kaibigan mo nga ako, Zeke. Pero kaibigan ko rin si Stephanie. And based on her reaction earlier, she clearly doesn't want to talk to you. Kaya please lang, tigilan mo ang kaibigan ko. Tayo magtutuos kapag nangulit ka pa. Napasinghan na lang si Zeke. Look at yourself, dummy. You're too obvious. Obvious na ano? You like her, don't you? Napabuntong hininga si Franco at dinilaan ng ibabang labi. Alam mo, Zeke, bahala ka. Basta hindi ko ibibigay ang address ni Stephanie. Tumawa siya ng sarkastiko. Really? Akala mo hindi ko rin malalaman ang address niya eventually? I am the former CEO of Castellano Construction and Development Company in Manila. My family owns 23 hotels all over the Philippines. At kahit si Mommy ang pansamantala nagpapatakbo ng kumpanya dahil sa kondisyon ko, I still managed to catch up with the corporate team. I still have connections. Kaya kong gawin ang lahat para malaman ng totoo. Naririnig mo ba yung sarili mo, Zeke? You're bragging now. 30 ka na and you're acting like a child. At ano ngayon kung former CEO ka at nagmamayari ng malalaking hotel sa buong Pilipinas ang pamilya mo? May nagawa ba yun para bumalik ang alaala mo? Nasagot ba ng mga yun ang katanungan sa isip mo? Hindi naman, di ba? How can I find answers kung hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa? All I know ay dito ako sa lugar na ito na aksidente noon habang nagmamaneho ako ng kotse. At sinabi sa akin ni Mommy na may hindi magandang nangyari sa akin dito na hindi ko na dapat pangalalahanin. Pero hindi ko kayang baliwalain yun. This is my life. Hindi nyo alam ang pakiramdam na mabuhay na walang natatandaan sa nakaraan. I could feel that there's something missing in my life. Alam mo pare, naiintindihan naman kita eh. But again, I'm sorry kung hindi ka napapagbibigyan. Hindi ko kayang magalit sa akin si Stephanie just because of you. I value our friendship more than you think. Tinalikuran na siya ni Franco, ngunit muli siyang nagsalita. So tama nga ako. You like Stephanie, and she doesn't know about that. Muling bumuntong hininga si Franco at humarap sa kanya. Does it matter to you? Napakurap-kurap si Zeke at natigilan. Ano nga ba pakialam niya? Bakit ganun ang nararamdaman niya sa dibdib? Parang may mabigat na nakadagan doon na hindi niya maintindihan. It's none of my business actually. Mas naiintindihan ko lang ngayon kung bakit masyado kang overprotective sa kanya. Utal na wika niya. We've been friends for 3 years, Zeke. Probably may nakaraan nga kayo. Pero hindi ko rin alam na magkakilala kayo. Wala rin siyang nakwento sa akin. At ayokong pangunahan o tanungin pa siya tungkol doon. I respect her decision as much as I respect our friendship. Kaya sana wag mong sirain yun. Tinapik siya nito sa balikat bago siya tinalikuran.
Napabuntong hininga na lang si Zeke. Mukhang wala na siyang ibang pagpipilian kung hindi ang kumprontahin ng kanyang ina. Umuwi siya sa kanilang bahay sa Manila ng gabing yon. Naabutan niya sa kanilang mansyon ng kanyang inang si Wilma na umiinom ng wine sa garden area at nakatanaw sa pool. "Mom," tawag niya rito. Lumingon ito sa kanya habang hawak-hawak ang wine glass. Umikot ang mga mata nito at binigyan siya ng matalim na tingin. "As always, you're such a hard-headed kid." "Hindi na ako bata, Mom. I'm 30. "Whatever. Alam ko kung saan ka nanggaling. You went to that place again. Kahit ilang beses kong sabihin sa'yo na huwag kang pupunta ron, talagang makulit ka. Nawalan ka nga ng alaala pero hindi nawala ang pagiging matigas ng ulo mo." "Well, this time, may napala ako sa pagpunta ko sa Carmona, Mom." Kumunot ang noon nito. "What do you mean?" "I met a girl named Stephanie." Kitang-kita niya ang pagkagulat sa mga mata ng ina nang banggitin niya ang pangalan na yon. Napangisi siya. "Based on your reaction, totoo ngang kilala ko ang babaeng yun. I don't even know her full name. Sabihin mo naman sa akin, Mom." Mariin itong umiling at nilampasan siya. Sinundan niya ito sa kusina. Inilapag pa nito ang wine glass sa kitchen island at paulit-ulit na bumuntong hininga. "What is it? Why do you look so tense just by hearing that woman's name, Mom?" "I told you to stop going to that place. Hindi ka nakikinig." "Hindi naman ako babalik na paulit-ulit kung sinasabi niyo lang sa akin ng totoo. Pero ngayon, hindi na ako papayag na itago mo pa sa akin ng totoo. I'm asking you now, what is my connection with that woman?" "Wala, okay? You can't deny the fact that that woman has something to do with me, Mom." "Fine. Gusto mong malaman? Trinaydor ka ng babaeng yun. Tinatanong mo ako kung anong nangyari sa'yo noon sa Carmona? Fine. Let me tell you the story of how foolish you were. May minahal kang babae sa lugar na yon. You accepted everything about her. But in the end, she betrayed you. Dinukot ka ng ama ng babaeng yun para humingi ng 1,000,000 na ransom sa akin. But he didn't succeed with his evil plan. Nakatakas ka. I wanted to put them in jail pero pinigilan mo ko dahil bulag na bulag ka sa pagmamahal sa babaeng yun. Nagalit ka pa nung una pero ginusto mo pa rin siyang balikan sa Carmona. But the car accident happened." Nagimbal si Zeke sa narinig na revelasyon ng kanyang ina. Hindi siya makagalaw mula sa kanyang kinatatayuan. "Now, if you want to hear her side, go ahead at puntahan mo siya sa bahay niya sa Carmona. Let's see if you still want to be part of her life again." Kumuyom ang mga kamao ni Zeke. "You kept this from me for 3 years, Mom." "I did that to protect you, son." "But I deserve to know it. Kahit masakit, dapat sinabi niyo sa akin." "Para ano? Para balikan mo ang babaeng yon?" "Do you really think I'm that stupid?" "Yes. From the moment na pinatulan mo ang babaeng yon, naging tanga ka na talaga. Pero anong ginawa ko? Hinayaan kita sa gusto mo kasi sabi mo mahal na mahal mo siya. But look where that stupid love has taken you. You almost lost yourself. I almost lost my one and only son. Ikaw na lang ang pamilya ko dahil iniwan na tayo ng walang kwenta mong ama." Natigilan si Zeke at nakaawang ang bibig na napasabunot na lamang sa kanyang buhok. 2 minuto silang nanahimik hanggang sa muli siyang nagsalita. "Just give me her address, Mom." "Fine. I just hope you won't be as stupid as before. This time, gamitin mo ang utak mo." Hindi nakasagot si Zeke. Wala siyang ibang gusto ngayon kung hindi makausap si Stephanie. Nang ibigay sa kanya ng ina ang address ay hindi na siya nagsayang ng oras. Kaagad siyang bumalik sa Carmona upang puntahan si Stephanie. Makalipas ang ilang oras ay nasa lugar na siya ng dalaga. Bumaba siya mula sa kotse habang tanaw ang isang bahay na may katamtamang laki. May nakaparadang jeep sa loob ng gate. Tao po," tawag niya. 10:00 na ng gabi pero bukas pa ang ilaw sa loob ng bahay. Maya-maya ay bumukas ang pinto at nakita niya ang paglabas ni Stephanie. Gulat na gulat ang mga mata nito nang makita siya. "Zeke? Anong ginagawa mo rito?" Nagmadali itong pumunta sa gate upang pagbuksan siya. Tinitigan niya ang bawat parte ng mukha nito. Mula sa mga mata nitong punong-puno ng emosyon habang nakatingin sa kanya. Mga labing mapupula, ilong na maliit ngunit matangos. Hinahangin ang hanggang dibdib nitong buhok. Tila nakatingin siya sa isang anghel. "Zeke?" Tawag nitong muli sa pangalan niya. My mom told me everything." Napalunok ito at napaawang ang bibig sa gulat. Lahat-lahat? "Bakit? May hindi pa ba ako alam bukod sa dinukot ako noon ng tatay mo?" Sarkastikong tanong niya rito.
Tila natuod mula sa kinatatayuan nito ang dalaga. Humakbang si Zeke palapit at tinitigan ito sa mga mata. You have such a pretty face, Stephanie. No wonder why my mom told me about how stupid I was for falling in love with you. Anong mga sinabi niya sa'yo? Lahat ng ginawa sa akin ng tatay mo. Pati yung pagpapakatanga ko sa'yo noon. Na kahit dinukot ako ng ama mo, hindi ko pa rin siya pinakulong para sa'yo. Nasabi na pala niya lahat sa'yo. Pero bakit nandito ka pa rin? I just want to feel something, Stephanie. I want you to stay still. Muli siyang humakbang palapit sa dalaga hanggang sa isang dangkal na lamang ang agwat nila. Zeke? Inangat niya ang kamay niya at marahang hinawakan ang pisngi ni Stephanie. Kinapa niya ang kanyang dibdib kung may mararamdaman siya, ngunit malakas na kabog lamang ng dibdib ang nararamdaman niya ngayon. I can't feel anything except for my loud heartbeat. I can't even recognize your face. Even your presence doesn't affect me at all. Kailangan bang mayroon? May amnesia ka nga, diba? At isa pa, matagal na tayong hiwalay, Zeke. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit mo pa ako pinuntahan dito. Dahil gusto kong ipaalala mo sa akin lahat ng nakalimutan ko. Napakunot ang noon ng dalaga. Paano ko naman gagawin yon? Doktor ba ako? Well, I've already had therapy sessions before, but to no avail. Mukhang ginusto talagang makalimutan ng utak ko ang trauma na nangyari sa akin noon. Maybe that car accident was a blessing in disguise para makalimutan ko yung pamilyang minahal ko rito. Pero trinador ako sa huli. Now tell me, Stephanie, anong ginawa mo noong dinukot ako ng tatay mo? Bakit? Hindi ba sinabi sa'yo ng mami mo? Pinatakas kita. Nalaman ko kasi na dinukot ka ni tatay. Pinuntahan kita para tulungan na makatakas. Bukod dun, sinabi ko rin sa mami mo ang kasalanan ng tatay ko. Oo, ginusto mong mag-ipakulong si tatay para sa akin. Pero nagbanta ang mami mo na sisirain niya ang buhay namin kapag nagpakita pa ako ulit sa'yo. Okay, that explains why you never tried to reach out to me for the past 3 years. Gustuhin ko man pero may usapan na kami ni Tita Wilma. Tumawa siya ng sarkastiko. But I thought you loved me. Bakit hindi mo ako pinaglaban? Hindi mo kailangang questionin ang pagmamahal ko sa'yo, Zeke. Pero nag-iba na ang tingin mo sa akin noon. Sa tatay ko. Kaya hinayaan kong hindi kita makita kahit gustong-gusto kong puntahan ka. Ni hindi ko nalaman na naaksidente ka. Zeke, maniwala ka man o sa hindi. Araw-araw pa rin ako nasasaktan tuwing naiisip ko na kung hindi nangyari mga nangyari noon, masaya pa rin sana tayo. Napaismid si Zeke. You know what? Habang nakatingin ako sa'yo ngayon, wala akong ibang naiisip kung hindi ang isang tanong. Why did I even fall for you? Anong nakita ko sa'yo? Bumakas ang sakit sa mga mata ng dalaga. Zeke, that's why I'm here. I want you to make me remember why I fell for a woman like you. Bakit mo ginagawa to? Hindi mo ba alam na masakit to para sa akin? At isa pa, Zeke, gusto ng mami mo na layuan nga kita, di ba? Gusto ko ng tahimik na buhay. Pinaningkitan ito ni Zeke ng mga mata. Don't you think it's unfair? You wanted a peaceful life while I'm stuck here having no memories of my past. Yes, alam ko na ngayon kung anong nakaraan ko. But I also want to feel it again. I want to remember Stephanie. I think ikaw lamang ang makakatulong sa akin. Pero galit ka dapat sa akin, Zeke. Bakit sa akin mo pinipili na magpatulong? At saka, hindi ba sinabi ko na sa'yo, may deal kami ng mami mo? I don't care about that deal between the two of you. Kung nag-aalala ka na baka makulong ang tatay mo, I won't let that happen. Sa tingin mo yun ang dahilan? Zeke, kahit tatay ko siya, gusto ko pa rin na pagbayaran niya ang ginawa niya sa'yo. Ginusto kong tumupad sa usapan namin ng mami mo dahil sa pagbabanta niyang sisirain niya ang buhay namin. Higit pa sa pagpapakulong ang gagawin niya. Hindi ko alam kung ano yun dahil hindi ko naman alam kung anong kayang gawin ng ina mo. Pero para sa ikatatahimik ng lahat, pumayag na lang ako sa gusto niyang lumayo sa'yo. Like I said, hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa inyo. At sa tingin ko naman ay hindi nagagawin ni Mommy ang pagbabanta niya sa'yo. Dahil siya nga mismo nagsabi na puntahan kita rito. And if you're worried about me, being upset with you, then let me tell you this. You owe me a lot, and you have to make it up for me. You're going to help me gain my memories back. Kitang-kita niya ang matinding kaba na rumehistro sa mukha ni Stephanie. Maya-maya ay nagbaba ito ng tingin. Mukhang wala naman akong pagpipilian. Katulad ng dati, kapag ginusto mo ang isang bagay, pinaglalaban mo talaga, Zeke. May paninindigan ka. Stop flattering me, Stephanie. It won't work on me.
Hindi ko ginagawa yon. Nagsasabi lang ako ng totoo. Just saying. I just want to remind you as well na hindi na ako ang dating Zeke na minahal ka. I have no reason to go easy on you. But don't provoke me, because my mind kept telling me that I used to kiss women as gorgeous as you. Sa gulat ni Zeke ay ngumiti sa kanya si Stephanie na tila may naaalalang kalokohan. Ako ang first mo, Zeke. Ako ang first mo sa lahat. Napakurap-kurap siya. Really? How about you? Am I your first kiss too? Hindi. Nakadalawang boyfriend ako nung college bago ikaw. Tila nakaramdam ng inis sa dibdib si Zeke. Iritado siyang napakamot sa kanyang kilay at bumuntong hininga. Bakit pakiramdam ko? Hindi ko nalaman niya noon. Inis na tanong niya. Alam mo kaya, nagselos ka pa nga nun kasi magkasama kami ng isa kong ex-boyfriend. Dun sa internship sa hotel na pagmamayari ng pamilya mo sa Manila. Really? I didn't think I was a jealous type of boyfriend. Siloso ka, kahit wala ka pa namang karapatan nun sa akin. Natatawang wika pa ng dalaga. Tinaasan niya ito ng kilay. Nah, I don't think that's true. Hindi ako siloso. It's true, Zeke. Ikaw ang unang nahulog sa ating dalawa. Naging intern ako sa hotel niyo sa Manila, and then nagkataon na nandun ka. Nasira ang takong ng heels ko noon at nakita mo ako sa lounge area. Tinulungan mo ako tapos nalaman kong ikaw ang CEO ng kumpanya na may hawak ng hotel na yon. Ang sabi ko pa nga, ang swerte-swerte ko kasi nakasalamuha ko ang big boss. Tapos ayun, bago natapos ang internship ko ron, nagpaalam ka na liligawan mo ako. Hindi na malaya ni Zeke na napapangiti na siya habang nagkukwento ang dalaga. Nung una hindi pa ako makapaniwala na nagustuhan mo ako, Zeke. Pero sino ba naman ako para tanggihan ka, di ba? Pabalik-balik ka rito sa Carmona para ligawan ako. Nang graduation ko sa college, sinagot kita. Ang saya-saya lang natin nun. Kaya lang wala pa tayong isang taon, sinubok na tayo. Si nanay, nagkaroon ng komplikasyon sa puso at kailangang operahan. Malaking pera ang kailangan. Muling napaismid si Zeke. Kaya dinungkot ako ng tatay mo, tama? Para sa ransom money na hihingin sana niya kay mommy. You know what? I'm just curious. Bakit hindi na lang kayo humingi ng tulong sa akin noon para sa pampa-opera ng nanay mo? Yun nga sana ang gagawin ko, Zeke. Hihingi sana ako ng tulong sa'yo para sa pampa-opera ni nanay. Pero ewan ko ba kay tatay? Pabigla-bigla ng desisyon niya. Dinukot ka na lang bigla nang magpunta ka rito. Maybe he was that desperate. Walang tamang rason para mandukot ng tao, Zeke. At ikaw pa talaga ang napili niyang dukutin. Kaya sobrang sama ng loob ko sa kanya hanggang ngayon. Sinira niya tayo. Sinira din niya ang tingin ko sa kanya. Hindi ako makapaniwalang nagawa niya yun sa'yo. It must have been hard for you to accept. Tama ka. Bumuntong hininga si Zeke at nakibit-balikat. I guess not all love stories end well. Look what happened to us. But anyway, that's all for tonight, Stephanie. I'm staying at my hotel in Binyan. I'll come back here kapag alam ko ang free time mo. Marami pa tayong dapat i-reminisce, di ba? Kasi habang kinakwento mo kanina kung paano tayo nagkakilala, wala akong maramdaman eh. I thought for a second that you were just making it up. Bakit naman ako mag-iimbento? Totoong nangyari yon, Zeke. Maybe yes. Pero yung part na akong unang nahulog sa'yo, I don't think it's true. Because for the past 3 years na wala akong maalala, nakilala ko ang totoong ako. I like being alone. I have a strong personality. I speak my mind whenever it's necessary. And most of all, I don't give my attention to women, lalo na sa isang intern. Nasasabi mo lang yan kasi wala kang maalala, Zeke. Maybe, but if ever there's a reset button in life, I won't let myself be involved in your world, Stephanie. I pity my old self for going through that kind of betrayal from your family. Muli na namang nangilid ang mga luha sa mata ni Stephanie at hindi maintindihan ni Zeke kung bakit naiinis siya sa sarili niya dahil siya ang dahilan nun. Ipinilig niya ang kanyang ulo at saka muling nagsalita. Anyway, aalis na ako. See you tomorrow. Tinalikuran na niya ito ngunit nagulat siya nang yakapin siya nito mula sa likod. Napatingin siya sa mga braso nitong nakapulupot sa kanyang tiyan. Nararamdaman din niya ang pagyugyog ng balikat nito sa kanyang likuran. I'm sorry, Zeke. Napatiimbagang siya. May kung anong emosyon ang bumangon ngayon sa kanyang dibdib. Tila gustong kumilos ng kanyang mga braso upang yakapin pabalik ang dalaga. Stop it, Stephanie. Dahan-dahan itong bumitaw sa kanya kaya nakahinga siya ng maluwag. Pakiramdam niya kanina ay mauubusan na siya ng hininga. Hinarap niya ito at nagsalubong ang mga mata nila.
Punong-puno ng emosyon ang mga mata ni Stephanie. Zeke, alam kong hindi mo naaalala kung bakit mo ako minahal noon, pero sana hayaan mong iparamdam ko sa iyo ang pagmamahal ko, na kahit kailan ay hindi nagbago. Natigilan si Zeke. Namalayan na lang niyang tumingkayad si Stephanie upang halikan siya sa mga labi. Natuod siya sa kinatatayuan niya. Hindi alam ang gagawin at tanging naririnig niya ang malakas na pagkabog ng kanyang dibdib. Tumigil ito sa paghalik sa kanya at saka ngumiti. Nagtitiwala ako sa iyo, Zeke. Kung ano man ang mga mangyayari sa susunod na araw, umaasa pa rin ako na magiging maayos ang lahat, na makakaalala ka. Hindi ako pumapayag sa gusto mo para lang maalala mo ko at piliting mahalin mo ako ulit. Gusto kong gawin to para mahanap mo ang sarili mo. Iba pa rin kapag alam mo ang nakaraan mo, kahit gaano pa kasakit yun, dahil yun ang humubog sa kung ano ka ngayon. Hindi nakasagot si Zeke. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa nagsisink in sa kanyang utak ang ginawang paghalik ni Stephanie sa kanya. Zeke, akala ko aalis ka na. Untag sa kanya ng dalaga. Pinilig niya ang kanyang ulo at saka inalis ang bara sa lalamunan. Right, go ahead. Tinalikuran na niya ito at naglakad na paalis. Hindi maipinta ang mukha niya dahil iniisip niya kung bakit ganoon ang naging reaksyon niya sa paghalik ni Stephanie. Hindi siya nagalit, parang nagustuhan pa nga niya. Get rid of it, man. You're not here to feel something for her again. Saway niya sa kanyang sarili. Sa sumunod na 3 araw, walang paramdam si Zeke. Ngunit isang umaga, papasok pa lang si Stephanie sa kanyang trabaho nang mabungaran niya sa sala ang kanyang ama. Kausap nito ang isang hindi inaasahang bisita, ang ina ni Zeke na si Wilma. Anong ginagawa niyo rito, Tita Wilma? Seryosong tanong niya. Naglakad ito palapit sa kanya habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. I almost didn't recognize you, Stephanie. You look better. Balita ko, manager ka na. Kung tungkol po ito sa pagpunta ni Zeke nung isang gabi rito, wala akong kasalanan doon. Kayo mismo ang nagturo sa kanya kung saan ako nakatira. I know what I did, Stephanie. Alam kong may usapan tayo na hindi mo na siya kakausapin at guguluhin kapalit ng pananahimik ng buhay mo. Pero wala akong nagawa dahil nakita pala ulit kayo. Kaya naman nandito ako ngayon para balaan ka. Stay away from my son. Natawa ng sarkastiko si Stephanie. Nakakatawa kayo, alam niyo ba yun? Kayo nagturo sa kanya rito. Wala nga po akong balak aminin sa kanya kung sino ako sa buhay niya nung nagkita kami eh. Pero kayo na pala mismo ang nagsabi ng totoo sa kanya. Tapos ngayon gusto niyong layuan ko siya at nagbabanta pa kayo? Okay lang po kayo? Alam kong hindi ka kayang layuan ng anak ko, lalo pa ngayong alam na niya kung sino ka. Kaya ikaw dapat ang lumayo. Leave this town if you can. Basta malayo sa anak ko. Hindi po madali ang sinasabi niyo, Tita Wilma. Nandito ang buhay namin. So, anong gusto mo? Suwayin ako? Gusto mong maranasan kung paano ko sirain ang buhay mo at ng ama mo? Tita Wilma, alam kong galit kayo sa amin dahil sa nangyari kay Zeke noon. Tinanggap namin ang galit niyo. Lumayo ako sa anak niyo kahit mahal na mahal ko siya. Pero itong gusto niyong mangyari, parang sobra na to. Sinabong ko sa inyo noon si tatay para pagbayaran niya ang kasalanan niya, pero hindi niyo siya pinakulong. Tapos ngayon sa ibang paraan mo kami sisingilin? Hindi na po ako papayag. Tumaas ang mga kilay sa kanya ng ginang at bakas ang matinding galit sa mga mata. Bigla ka yatang tumapa ngayon, Stephanie. Bakit? Dahil alam na ng anak ko kung anong connection mo sa kanya? Gustong makaalala ni Zeke, Tita Wilma, at gusto ko rin siyang tulungan na maibalik ang alaala niya. Wala naman po sigurong mali ron. But I don't want him to remember you. Pero wala na po kayong magagawa sa gusto ng anak niyo, at wala na rin kayong magagawa sa desisyon ko na manatili rito. Gawin niyo ang gusto niyong gawin sa amin. Hindi na po ako takot ngayon. Mariing nagdikit ang mga labi ng ginang. Akmang lalapitan siya nito, ngunit hinawakan ito sa braso ng kanyang ama na kanina pa sila pinapanood ng magsagutan. Umalis ka na rito, Wilma. Nagtagisan ng tingin ng dalawa. Hindi maipaliwanag ni Stephanie ang palitan ng tingin ng mga ito na tila nag-uusap gamit ang mga mata. Maya-maya ay marahas na inalis ni Tita Wilma ang braso nito mula sa pagkakahawak ng kanyang ama. Let go of me, Donato! Ani Tita Wilma at saka tumingin sa kanya. Ito ang tandaan mo, Stephanie. Kaya kong gawin lahat para lang mailayo ang anak ko sa'yo. Paano kung yung anak niyong ayaw lumayo sa akin? Tumaas baba ang dibdib nito sa galit. Halatang nagpipigil lang na sampalin siya. Wala na itong nagawa at padabog na umalis.
Nang maiwan sila ng kanyang ama ay nagsalita ito. Anak, kung saan ka masaya, yun ang gawin mo. Ako nang bahala kay Wilma. Hindi ka niya masasaktan. Poprotektahan ko kayo ni Zeke. Tinaasan niya ito ng kilay. Poprotektahan? Hindi ba nga dinukot niyo si Zeke noon? At saka, kailan niyo pa alam na nagkita kami ulit ni Zeke? Nakita ko kasi kayo nung isang gabi na nag-uusap sa may gate. Hindi ko na kayo ginulo kasi mukhang seryoso pinag-uusapan niyo. Ang sabi sa akin ni Wilma kanina, wala raw maalala si Zeke. Gusto ko lang sabihin sa iyo, anak, na kahit anong mangyari, ipaglaban mo ang nararamdaman mo kay Zeke. Alam kong mahal mo pa rin siya. Napabuntong hininga si Stephanie at hindi na sinagot ang ama. Umalis na siya at nagtungo na sa kanyang motor upang magpunta na sa trabaho niya sa The Cravings. Nabanggit na niya kay Franco ang tungkol kay Zeke. Nagulat ito sa nalaman na ex-boyfriend niya ang kaibigan nito. Buong maghapon na okupado ni Zeke ang isip niya, pero hindi niya pinabayaan ng trabaho. Pagka-out sa trabaho, niyaya siya ni Franco sa coffee shop upang pag-usapan ng iba pang tungkol sa kanila ni Zeke. Naging abala kasi ito sa mga nakaraang araw kaya hindi sila nakakapagkwentuhan ng matagal. So what now? Gusto niyang tulungan mo siya na makaalala, ganun ba? Tanong sa kanya ni Franco. Oo, ganun na nga. Marami pa raw siyang tanong sa akin. Ang sabi niya, pupuntahan na lang niya ako kapag free time ko. Napailing-iling ang binata at saka sumimsim sa kape nito. Seems like destiny is playing with us. Who would have thought na yung dalawang kaibigan ko pala mag-ex? Ako pa yatang naging tulay para magkita kayo ulit. Napabuntong hininga si Stephanie. Tama ka, mukhang pinaglalaroan nga tayo ng tadhana. So how do you feel na nakita kayo ulit at nagkausap nung isang gabi? Yun totoo? Masaya ako dahil nayakap ko siya ulit. Nag-init ang kanyang pisngi nang maalala na hinalikan niya si Zeke nung gabing yon. Holy shit! Ani Franco habang nakatingin sa entrada ng coffee shop. Napakunot ang noo niya. Oh, bakit parang nakakita ka ng multo, Franco? It's Zeke. Nanlaki ang mga mata niya at mabilis na lumingon sa tinitingnan ni Franco. Napanganga siya dahil naroon nga si Zeke at naglalakad na ngayon patungo sa kanilang direksyon. Nakasuot pa ito ng navy blue polo shirt at puting pants. Agaw pansin ang taglay na tangkad at kagwapuhan nito. There you are, Stephanie. Nakangising wika ni Zeke nang tuluyang makalapit. Tumingin pa ito kay Franco at tumango. Hey bro, I'm sorry to bother the two of you. Mukhang naistorbo ko yata ang date niyong dalawa. Hindi kami nagdi-date. Mariing tanggi ni Stephanie. Ngunit nagulat siya nang hawakan ni Franco ang kamay niya at saka nagsalita. Actually bro, nagdi-date kami. Nahihiya lang tong si Bebe Loves na aminin sa'yo. Pinandilatan niya ng mga mata si Franco at bumulong. Anong sinasabi mo? Sakit mo na lang. Just look at his reaction, Steph. Bulong nito pabalik. Binalingan nga niya si Zeke at nakitang nakatingin ito sa mga kamay nila ni Franco na magkahawak ngayon. Pagkatapos ay nag-angat ito ng tingin sa kanya habang salubong ang mga kilay. Well, hindi mo naman nabanggit sa akin yung isang gabi na may namamagitan pala sa inyong dalawa ni Franco, Steffi. Zeke kasi... No need to explain. I don't care kung mag-date kayo ni Franco. Wala naman na tayo. Kailangan lang naman kita para maalala ko ang mga nangyari sa akin dito noon. But I have to apologize for now dahil kailangan talaga kitang hiramin kay Franco. Bro, ayos lang ba? Mariing umiling si Franco. Can't you see pare? We're having a good date here tapos iistorbohin mo kami. Stephanie promised me 3 days ago na tutulungan niya ako. May inasikaso lang ako sa Manila kaya ngayon lang ako nakapunta. So baka pwedeng sa susunod na lang kayo mag-date ulit. Lagi naman kayo magkasama. Nagulat si Stephanie nang hawakan naman ni Zeke ang kabilang kamay niya. Let's go, Stephanie. Zeke, sandali lang. Ngunit muli siyang nagulat nang si Franco naman ang humatak sa kabila niyang kamay. She's staying here, Zeke. Hindi mo siya pwedeng kunin. Bitiwan mo siya. Kitang-kita ni Stephanie ang pagtiimbagang ni Zeke. Imbes na bitiwan siya ay hinatak siya nito lalo. Dahilan para mapangiwi siya. Naghihilahan na kasi ang dalawa sa kanyang magkabilang braso. Aray ko! Bitiwan niyo nga ako! Nasasaktan ako Reklamo niya sa dalawa. Sorry. Ani Zeke at saka siya binitiwan. Napahilot si Stephanie sa sentido. Zeke, mabuti pa hintayin mo na lang ako sa labas. Huwag ka mag-alala, sasama ako sa'yo. Kakausapin ko lang si Franco. You sure, huh? I will wait for you outside. Don't try to escape, okay? Oo na, hindi ako tatakas. Sige na. Umirap ito at naglakad na palabas ng coffee shop.
Binalingan naman niya si Franco na ngayon ay tatawa-tawa. Anong nakakatawa, Franco? Muntik nang mabali ang mga braso ko sa inyong dalawa. At ikaw, anong sinasabi mong nagdi-date tayo? Tumawa ito at napailing-iling. Gusto ko lang makita ang reaksyon ni Zeke. It seems like I succeeded. Nakita mo ba yung mukha niya kanina nang hawakan ko ang kamay mo? Ha? Ano yun? Trip mo lang inisin si Zeke? Yup. Sinubukan kong tingnan kung magsiselo siya. At totoo nga. Noong isang araw kasi nag-usap kami at nagalit siya sa akin kasi ayaw kong ibigay ang address mo. So he thought that I like you. I didn't answer him because I was still trying to figure out his connection to you. And since nasabi mo na sa akin na mag-ex kayo, I came up with this plan. Kumunot ang noon ni Stephanie. Anong plano naman niyang sinasabi mo? To make him jealous. Sabi mo nga kanina, masaya kang nakita at nakausap mo si Zeke kahit pa hindi ka niya maalala. You still love him. So, as a good friend of yours, pagseselosin ko siya. In that way, baka lumabas ang dating Zeke na mahal ka noon. Sinamaan niya ito ng tingin. Alam mo, Boss Franco, oo, mahal ko pa rin siya. Pero hindi naman ako umaasang mamahalin niya ako ulit katulad noon. I'm not buying that. Alam ko na umasa ka na babalik ang dating Zeke. Kaya huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Ay nako, ewan ko sa'yo. Oh, puntahan mo na siya sa labas. I know excited ka nang makasama siya. Good luck sa Upland bringing back Zeke's memory Baliw. Natatawang napailing-iling na lang siya sa kalokohan ni Franco. Lumabas na rin siya sa coffee shop at nakitang hinihintay siya ni Zeke habang nakasandig ito sa kotse nito sa parking lot. Oh, I thought hindi ko pinayagan ng kadate mo. Sarkastikong wika nito nang makalapit siya. Nandito na ako, Zeke. Hindi mo na kailangan mainis. Bakit hindi ako maiinis? May usapan tayo nung isang gabi, di ba? Kung hindi pa ako nagtanong sa mga staff ng The Cravings, hindi ko malalaman na nandito pala kayo sa coffee shop at nagde-date. I just want you to focus on me kapag wala ka sa trabaho mo. Tigil-tigilan mo muna makipag-date kay Franco. Zeke, pwede ba? Stop sulking. Wala kang ang alaala pero yung pagiging mainitin ng ulo mo, nandyan pa rin. I just want you to apologize for making me wait. Mahirap ba yun? Napaawang ang bibig ni Stephanie. Imbis na mainis siya sa inasal ng binata, ay natawa na lang siya. Ganon na ganon kasi magtampo si Zeke noong sila pa. At ngayon, para silang magkasintahan na nagkakatampuhan. And now you're laughing. Great, uuwi na lang ako. Wika pa ni Zeke at bubuksan na sana ang pinto ng driver's seat ngunit pinigilan niya ito sa braso. Zeke, sandali. Marahas itong bumuntong hininga at muli siyang hinarap. Bakas ang pagkairita sa mukha nito. Ano, tatawanan mo lang ba ako? Hindi kita tinatawanan. May naalala lang ako. Wow, buti ka pa may naaalala. Kasi ako wala. Clueless pa rin ako sa nakaraan ko. And here I am, begging for your help to make me remember. Nagagalit ka yata dahil na-istorbo ko ang date niyo ni Franco. Go ahead, bumalik ka na sa loob. Hindi na ako babalik. Tutulungan nga kitang makaalala, di ba? Ikukwento ko sa'yo lahat ng alam ko sa'yo. Kaya tumigil ka na sa pagrereklamo mo. Ikaw ang may kailangan, kaya pwede ba? Huwag ka nang mag-inarte. Para kang jowa na nagsiselos. Umismid ito at napaiwas ng tingin. Get in the car. Teka, dala ko yung motor ko eh. I'll just call someone to bring it to your house. Just get in the car before I lose my patience. Napanguso siya. Suplado. May sinasabi ka, Stephanie? Wala, ang sabi ko papasok na ako sa car mo. Sa shotgun seat, huwag mo akong gawing driver. Yes, boss. Anya at saka natatawang umikot upang pumasok na sa shotgun seat. May kinausap muna ito sa cellphone bago pumasok sa driver's seat at nag-umpisa ng magmaneho. Tinatawagan ko na ang kontak ko. Iuwi niya sa bahay mo ang motor mo. Wika ng binata habang ang mga mata ay nakatutok na sa daan. Saan ba tayo pupunta, Zeke? Usisa niya. I don't know. Just name a place kung saan palagi tayong pumupunta noon. My doctor said na makakatulong sa akin na magpunta sa lugar na pamilyar o importante sa akin noon. Wala naman kasi ako maaasahan kay mommy kapag siya ang tinanong ko tungkol sa past ko. I feel like she doesn't want me to remember my past. Speaking of your mom, pinuntahan niya ako kaninang umaga sa bahay. Sandali itong lumingon sa kanya. Really? Inaway ka ba niya? Hindi naman, pero nagbanta siya. Gusto niya kasing umalis na kami sa bahay namin at lumipat. Gusto niyang ako na mismo ang umiwas sa'yo. Kasi hindi ka naman daw niya mapipigilan sa gusto mo. Pero hindi ako pumayag. Gusto kong tulungan ka makaalala, Zeke. Narinig niya ang marahas nitong pagbuntong hininga. I feel like she's hiding something from me, Stephanie.
Hindi ko lang masabi kung ano yun. Matagal ko na nahahalata na ayaw talaga niyang makaalala ako. Natigilan siya. Naalala niya ang tinginan ng kanyang ama at ng ina ni Zeke kaninang umaga. Napansin din niya na may kakaiba sa ikinikilos ng dalawa. Natatakot ka ba sa pwedeng gawin ni Mommy? Tanong sa kanya ni Zeke. Dati siguro oo, pero ngayon kahit nagbanta siya ulit, wala na akong pakialam. Gusto ko lang talagang tulungan ka makaalala. Hindi na niya ako mapapalayo ulit sa'yo. Napatingin sa kanya si Zeke. Nagtama ang kanilang mga mata, ngunit kaagad din itong umiwas at tumikhim. So, what was your favorite place here in Carmona? Pag-iiba ni Zeke sa usapan. Napaisip siya sandali bago may naalala. Sa Sunset. Sunset? Oo, Sunset ang pangalan ng resto bar na palagi nating pinupuntahan noon. May rooftop yon at doon tayo madalas tumambay para panoorin ng mga bituin sa langit. Really? Mahilig pala ako sa stars? Actually, hindi. Pero nung maging tayo, naging mahilig ka na rin. Oh, I can't believe na nagpa-influence ako sa'yo noon. Kasi nga mahal mo ako noon. Kung anong gusto ko, gusto mo na rin. Busy ka lagi sa kumpanya mo noon, pero naghahanap ka pa rin ng time para magkasama tayo. Natawa ito ng kaunti. Wow, ganun pala ako kabaliw sa'yo dati. Ano, sasabihin mo na naman na hindi mo maintindihan kung bakit mo ako minahal noon. Mapang-asar niyang wika. I don't know. Basta ang alam ko, I was stupid back then. Lahat naman ng nagmamahal, nagpapakatanga talaga. Pero okay lang yun, at least masaya. Muli itong napalingon sa kanya at katulad kanina ay ibinalik din kaagad ang tingin sa daan. Wala nang umimik sa kanilang dalawa hanggang sa makarating sila sa sunset. Mabuti na lamang at kaunti lang ang tao sa rooftop ng mga oras na yon. Hinila niya ang binata patungo sa railing. Ayan, ang ganda. Tanaw na tanaw dito ang mga bituin sa langit. Nakangiting wika ni Stephanie. What's with the stars? Bakit gustong-gusto mo sila? Tanong ni Zeke habang nakatingala rin sa mabituing kalangitan. Alam mo kung bakit? Kasi pinapaalala palagi sa akin ng bituin kung gaano lang tayo kaliit sa buong universe. Nung naging tayo, palagi kong iniisip na isa ka sa mga bituin. Kasi kahit gaano ako kaliit, napansin pa rin ako ng isa sa mga bituing nagniningning. At ikaw yon. Nakita mo ako, minahal mo ako kahit isa lang akong simpleng babae noon na wala pang nararating sa buhay. Maybe one of the stars noticed how consistent you were while watching them from afar. Kaya binigyan ka ng isang lalaking kaya kang mahalin maging sino ka man. Napatingin siya kay Zeke. Kumalabog ang kanyang dibdib nang makitang nakatitig ang binata sa kanya. Akala ko ba natatangahan ka sa sarili mo noon dahil minahal mo ang isang katulad ko? Tanong niya rito. I did say that. Hindi ko rin alam kung bakit ko sinasabi to. Napapitlag si Stephanie nang dahan-dahang lumapit sa kanya si Zeke, hanggang sa isang dangkal na lamang ang layo ng kanilang katawan sa isa't isa. I really want to try to remember our memories in this place, Stephanie. Gusto ko rin magtanong tungkol sa sarili ko. Kung paano ako maging boyfriend noon sa'yo. Kung ano mga ayaw at gusto ko. Sandali itong tumigil at napaismid. Ang mga mata nito ay nakatitig pa rin sa kanya. Pero hindi ko maintindihan ng sarili ko kung bakit naiinis pa rin ako na nagde-date kayo ni Franco. Hindi ko dapat nararamdaman to. I don't like this familiar feeling inside my chest. Hindi dapat ako nagagandahan sa'yo at sa mga mata mo. At hindi rin dapat ako lumalapit ng ganito sa'yo ngayon. But damn, sariling katawan ko na mismong kalaban ko. Zeke, this is your fault, Stephanie. Napakurap-kurap siya. Ako? Paano ko naging kasalanan yung nararamdaman mo? You kissed me that night. Hindi ako nakatulog ng maayos nung gabing yun. Bakit mo kasi iniisip yun? Bakit mo kasi ako hinalikan? Namiss lang kita kaya ako ginawa yun. Ganun ako sa'yo dati. Tumaas sa mga kilay ng binata. So, stealing a kiss from me is really your thing? Oo. At hindi ka naman nagagalit noon. Gustong-gusto mo pa nga. Well, hindi ako papayag. Hindi ka papayag na ano? Na hindi maibalik yung ninakaw mo. Ha? Paano ko naman ibabalik sa'yo yun, Zeke? Hindi sumagot sa kanya si Zeke. Bumaba ang tingin nito sa mga labi niya. Kitang-kita niya ang pagpipigil sa mukha nito. God. Anito at mabilis na hinawakan ng kanyang batok at hinalikan siya sa kanyang mga labi. 5 segundo lamang ang itinigal noon bago siya binitiwan ni Zeke. Nanatiling nakaawang ang kanyang bibig sa gulat. Don't give me that look, Stephanie. Kinukuha ko lang yung ninakaw mo halik kagabi. Quits na tayo.
Napakurap-kurap siya. Pakiramdam niya ay sobrang pula na ng kanyang pisngi. Don't think too much, Stephanie. Wala akong ibang dahilan kung bakit kita hinalikan. Kakasabi mo lang kanina na may nararamdaman kang kakaiba sa dibdib mo. Did I say that? I don't remember. Sorry. Patay mali siyang wika nito at saka umiwas ng tingin. Napasimango tuloy siya. Ayaw mo pa kasing aminin na nakakaramdam ka ng familiar feeling sa dibdib mo. Kita mo nga't hindi mo napigilan na halikan ako. I told you, binawi ko lang yung kiss na ninakaw mo kagabi. Asus, style mo bulok, Zeke. You know what? Ang mabuti pa, ihahatid na kita pauwi sa inyo. Wala tayong mapapala sa lugar na to. So ano, susuko ka na? No, pero gusto ko munang lumayo sa'yo. Magpapakita na lang ako kapag ready na ako ulit. 1 oras pa lang kitang nakakasama pero ang dami ko nang nararamdaman. Dahil nga minahal mo ako noon, nakalimutan mo man ako, pero yung katawan mo mismo ang nagtatraidor sa'yo. Umismid lamang ito at nauna nang umalis. Teka lang, wag mo akong iwan dito! Habol niya. Maya-maya lang ay nasa kotse na sila ulit at binabagtas na ang daan pauwi sa kanyang bahay. Tahimik lamang si Zeke at tila may malalim na iniisip. Kaya naman kinausap niya ito. Wala kaming romantic relationship ni Franco. Basag niya sa katahimikan. Napalingon ito sa kanya habang magkasalubong ang mga kilay. Did I ask? Pinapaliwanag ko lang, magkaibigan lang kami, wala kaming feeling sa isa't isa. Inismiran siya nito. Nasa daan man ang tingin ng binata, ngunit matalim pa rin ang mga mata nito. Why would I believe you? Si Franco na mismo ang nagsabi na nagde-date kayo. At tingin ko rin gusto ka niya. Pinaniwala ka lang niya na gusto niya ako, pero hindi talaga. Gusto lang niya magselos ka at makita ang reaksyon mo. Hindi naman siya nabigo. What? Hindi totoong nagde-date kayo? Kunot noong paniniguro nito. Oo nga, ideya niya yun kaya wag ka sa akin nagalit. That bastard. Siya ang may kasalanan kung bakit ako nagkaganito. At ikaw naman sinabayan mo pa. Wala akong kinalaman doon, okay? Ako pa nga yung muntik nang matanggalan ng braso sa kakahilan yung dalawa. Napairap na lang ito at napailing-iling. Galit ka ba? Yes. Sorry na. But I'm feeling better now, Stephanie. At least hindi totoong walang bro code si Franco. Imagine, ex-girlfriend kita tapos niligawan ka niya. Hinding-hindi mangyayari yun. Kasi una sa lahat, kaibigan lang ang turing sa akin ni Franco. Pangalawa, hindi pa rin ako nakakausad sa lalaking minahal ko ng sobra 3 years ago. Humigpit ang pagkakahawak ng binata sa manibela. Hindi ito tumingin sa kanya, ngunit kitang-kita niya ang paulit-ulit na paglunok nito. Zeke, sana alam mo na kahit anong mangyari, kahit makaalala ka o hindi, mahal pa rin kita. Muli ay hindi sumagot si Zeke sa kanya. Ngunit halata ang pagiging tensyonado sa mukha nito. Maya-maya lang ay nasa tapat na sila ng kanyang bahay. Salamat, Zeke. Puntahan mo na lang ako ulit kapag ready ka nang makita ako. Nakangiting wika niya bago bumaba ng kotse. Binuksan na niya ang gate, ngunit hindi pa man siya nakakapasok ay may humatak na sa kanyang braso. Pagharap niya ay nakitang si Zeke pala yun. Zeke, bakit? My body wants to do this. Kaya pagbibigyan ko na lang. Anito at saka siya niyakap. Napapikit si Stephanie habang dinadama ang matipunong katawan ni Zeke. Nakakapanghina ang bango nito. Ang maiinit na bisig na nakayakap sa kanya ngayon. I hate how my body betrays me. But I just can't help it. May nagsasabi sa utak ko na kapag hindi kita niyakap ng ganito, magsisisi ako. Wika ng binata habang yakap-yakap pa rin siya. Ayos lang, Zeke. Gusto ko nga to eh. Kahit anong oras pwede mo akong yakapin ng ganito. Mas hinigpitan nito ang pagkakayakap sa kanya. Napangiti na lang si Stephanie habang sinusulit ang mga sandaling yon. Naputo lang yon nang marinig niya ang malakas na sigaw ng kanyang ama mula sa loob ng bahay. Kaagad siyang kumalas mula sa yakap ni Zeke. Si tata yun ah. Kaagad siyang naglakad papasok ng bahay. Nakasunod naman sa kanya si Zeke. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang naroon ang ina ni Zeke. Kaharap nito ang kanyang ama na ngayon ay bakas ang matinding galit sa muka. Mukhang hindi napansin ng mga ito ang pagdating nila ni Zeke. You can't just tell me to leave at hayaan si Stephanie na pagsamantalahan ng pagkakaroon ng amnesia ng anak ko. Wika ni Tita Wilma sa kanyang ama. Hindi ganun ang anak ko, Wilma. Alam mo sa sarili mo na totoong nagmahalan ng mga anak natin. At hindi mo lang yun matanggap dahil hindi kami kasing yaman mo. Nagkunwari ka pang tanggap mo noon si Stephanie para sa anak mo.
Pero anong ginawa mo? Pinadukot mo sa akin si Zeke para magkasira yung dalawa kapalit ng 1,000,000. Ginamit mong kahinaan ko noong nangangailangan ako ng pampaopera sa asawa ko. At anong napala ko ha? Wala. Hindi pa rin naoperahan ng asawa ko at namatay pa rin siya. Why would I bother to pay you 1,000,000 pesos kung nagpahuli ka kay Stephanie noon? You were so stupid. Ang simple lang ng utos ko na dukutin mo ang anak ko at ipalabas na ginusto yun ni Stephanie para magkasira sila. But in the end, hindi pa rin sila nasira. Because after everything, gusto pa rin niyang bumalik dito sa Carmona. Alam nating dalawa ang totoo, Wilma. Na-aksidente ang anak mo sa kotse dahil sa kakahabol mo sa kanya. Dahil nalaman niyang ikaw mismo ang nagpadukot sa kanya noon. Dahil sinabi ko sa kanya ang lahat noon. Kung may dapat sisihin dito, ikaw yun. Napaka makasarili mo. Sa kagustuhan mo maprotektahan ang yaman mo sa gaya namin. Nagawa mong ipadukot ang sarili mong anak. Hindi mo man lang inisip ang kaligayahan niya. Napatakip ng bibig si Stephanie sa mga revelasyon ng kanyang narinig. Napalingon siya sa kanyang likuran at nakitang naroon din si Zeke at narinig din nito ang lahat. Nakaawang ang bibig nito habang puno ng galit ang mga mata. Zeke? Hahawakan niya sana ito sa braso ngunit pasugod na nitong nilapitan ng ina. Nagulat ang ginang nang makita si Zeke. Is that true, Mom? Ikaw ang nagpadukot sa akin? Ikaw ang may kagagawa ng lahat ng to? Galit at sunod-sunod na tanong ni Zeke sa ina. Zeke, my son. Answer me for fuck's sake. Totoo ba lahat ng narinig ko? Napayoko at napahagulhol na lamang si Tita Wilma. Kahit hindi ito sumagot, ay batid ni Stephanie na totoo nga ang mga narinig nila ni Zeke. What the hell, Mom? Bakit mo ginawa yun? I don't understand. Bakit? All this time ikaw pa lang dahilan kung bakit ako na-aksidente. At ikaw mismo ang nagpadukot sa akin na inutos mo pa sa tatay ni Stephanie para lang magkasira kaming dalawa. Zeke, anak, sana maintindihan mo naman ako. Kaya ako ginawa yun para layuan mo si Stephanie. She's no good for you and she will never be. How dare you say that? How could you decide for who I choose to love? I kept on questioning myself kung bakit ako nahulog kay Stephanie noon. Pero ikaw pala talaga ang problema. Nandamay ka pa ng ibang tao. Dahil ayaw kung makatuluyan mo si Stephanie noon, anak. You were handling our company that time. At naisip ko na kaya ka lang nilalapitan ni Stephanie ay dahil mayaman ka. Nagagamitin ka lang din niya katulad ng paggamit sa akin ng daddy mo. Have you forgotten what happened between me and your father? Ginamit lang ako ng daddy mo because of my money. Iniwan at pinagpalit niya ako sa ibang babae noong bata ka pa. Ayoko lang mangyari sa iyo ang nangyari sa akin, anak. And you decided to break my heart and make me hate the woman I love? How cruel of you to do that to me, Mom. Sinira mo ang relasyon namin ni Stephanie. Sinira mo rin silang mag-ama. Anong klaseng tao ka para gawin mo yun sa kanila? Sa akin na mismong anak mo. Tama si Tito. Napakamakasarili mo. Hindi nakasagot si Tita Wilma at napahagulhol na lang. Hindi nito matingnan sa mga mata ang anak. Maging si Stephanie ay hindi lubos maisip na nagawa yun ng ginang. Nagmamadaling umalis si Tita Wilma. Sinundan naman ito ni Zeke at naiwan silang dalawa ng kanyang ama. Bakit hindi niyo sinabi sa akin, Tay? Nangingilid ang mga luhang tanong niya rito. Ngumiti ito ng mapait at nilapitan siya upang haplusin ang kanyang buhok. Binala ko sabihin sa iyo ang totoo, anak. Nasabi ko rin kay Zeke ang totoo. Kaya lang, na-aksidente siya nung papunta na siya rito. Nagalit sa akin si Wilma at nagbanta na sisirain niya ang buhay mo kapag sinabi ko sa iyo ang totoo. Na siya ang may pakana ng lahat. Sorry anak ha. Naging desperado ang tatay mo eh. Pumayag ako na dukutin si Zeke para maligtas ang nanay mo. Pero ang bilis ng karma ko. Tay, niyakap niya ito ng mahigpit. Napahagulhol siya ng malakas. Tay, sorry. Hindi ko alam. Shh! Ayos lang anak. Naiintindihan kita. Pero huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Bigyan mo lang ng panahon si Zeke para ayusin ang gulong ginawa ng ina niya. At sigurado ako na babalik siya. Babalikan ka niya. Kasi bago siya maaksidente at mawala ng alaala, papunta dapat siya sa'yo para ayusin ang lahat. Mahal na mahal ka ni Zeke, anak. At sigurado ako na hindi nawala yun kahit wala siyang maalala ngayon. Mas hinigpitan niya ang yakap sa kanyang ama at paulit-ulit na humingi ng tawad. Umaasa siya na tama ang sinabi nito, na magiging maayos ang lahat sa kabila ng mga nangyayari ngayon. Lumipas ang maraming linggo, walang paramdam sa kanya si Zeke. Hindi niya rin ito sinubukan na i-contact.
Sadyang naghihintay lamang siya kung kailan siya gustong kausapin ng lalaki. Hanggang sa umabot na ng 2 buwan na wala na talaga itong paramdam. Kaya naisipan niyang mag-usisa na kay Franco. Tita Wilma went to London. And about Zeke, he came back as the CEO of their company. He's been busy this past few weeks. Kwento sa kanya ni Franco habang nasa coffee shop ulit sila. Okay na sa akin na mabalitaan kung okay siya. Wika niya bago sumipsip sa kanyang iced coffee na in-order. Maya-maya ay napansin niyang nakatutok sa cellphone nito si Franco. Sino bang kausap mo? Takang tanong niya rito. Nothing. Wait for me here. I'll just use the restroom, okay? Tumayo na ito at ginulo ang buhok niya bago nagmamadaling umalis. Weird na lalaking yun ngayon Anya sa kanyang isip. Ngunit nasa mid siya sa iniinom nang biglang may umupo sa kanyang harap. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat nang mapagsino to. Zeke? Hi. Nakangiting bati nito. Katulad ng dati, kumalabog ang kanyang dibdib dahil sa presensya nito. Mas lalo itong naging gwapo sa suot na black fitted long sleeves. Ang buhok nito ay mas umikli at mas naging fresh tingnan. Kaagad siyang tumayo at sinugod ng yakap ang binata. Na-miss kita. Kamusta ka, Zeke? Wika niya bago kumalas at napansin na pinagtitinginan sila ng mga tao sa coffee shop. Can we go to other place? Sa halip ay tanong nito. Pwede naman, pero kasama ko kasi si Franco. Magpapaalam muna ako. Alam niyang nandito ako. Kasabwat ko siya. Tumaas sa mga kilay ni Stephanie. Kaya pala kanina pa yun abala sa cellphone dahil may pasurpresa pala sa kanya. Okay, saan naman tayo pupunta? Sa Sunset, our favorite place. Tumayo ito at hinawakan siya sa kamay. Let's go. Walang pag-aatubiling sumama siya sa kotse nito. Tahimik lang sila habang pinabagtas ang daan patungo sa Sunset. Nang makarating sila roon ay magkatabi nilang pinanood ang mga bituin sa langit. So, kumusta ka na, Zeke? O sisa ulit niya rito. I'm okay. More than okay. Napanguso siya. Ako ba, hindi mo ba ako kakamustahin? 2 buwan ka kayang walang paramdam. Akala ko nga nakalimutan mo na ako. Ay mali, nakalimutan mo naman talaga ako. First of all, hindi kita kinukumusta ngayon dahil araw-araw akong humihingi ng update galing kay Franco. Siya ang naging mata ko para malaman ko ang mga ginagawa mo araw-araw. Ano? Ginawa mo yon? Bakit kay Franco ka humihingi ng update? Bakit hindi sa akin diretso? Because I wasn't ready to face you yet. Hindi natin napag-usapan ng ginawa ni Mommy. All this time, siya talaga ang punot dulo kung bakit tayo nagkahiwalay. Walang kasalanan ng tatay mo. Kayo. And yet, you were the one who suffered the most. Nagsuffer ka rin, Zeke. Nawalan ka ng alaala. That's why I gave myself time to heal, to reflect, and mostly, try to forgive my mom. Alam ko nakakagalit ang ginawa niya. Sobra ako nagalit sa kanya nung nalaman ko mga ginawa niya. Nasabihan ko siya ng masasakit na salita at tinanggap niya lahat. She even thought na ipapakulong ko siya pero naisip ko na hindi ko pa rin siya kayang makitang nakakulong. Hindi ko siya kinausap ng ilang linggo hanggang sa mag-decide na siya na magstay na sa London kung saan nandun ang cousin niya. She told me that she will wait for me until I forgive her because forgiving means a lot of time. Nakangiting tumango si Stephanie. Tama ka. Galit na galit din ako noon kay Tita Vilma. Gusto ko siyang sigurin kasi sinira niya tayo Sinira rin niya ang tingin ko kay tatay. Pero nag-message siya sa akin. Humihingi siya ng tawad, pati kay tatay. Ang sabi niya maghihintay siya kung kailan namin siya mapapatawad. Kasi alam niya kung gaano kabigat ang ginawa niya. At alam mo naman, Zeke, kung gaano kalambot ang puso ko. After all the things you've been through because of her, pinili mo pa rin patawarin siya. Hindi pa man buong pagpapatawad ko, pero alam ko darating din ako ron. Si tatay din ganun. At sana, ikaw rin. Nanay mo pa rin siya, Zeke. Sobra ka lang niyang mahal kaya niya nagawa yun. Sa maling paraan ka nga lang niya pinrotektahan. Pero alam naman nating nagsisisi na siya. I know. Pero tuwing iniisip ko yung ginawa niya, naaalala ko kung anong naidulot nun sa relasyon natin. Maging sa relasyon yun ni Tito. Nangilid ang mga luha niya habang inaalala ang sakit na naramdaman niya nang maghiwalay sila ni Zeke noon. We were at our best, Stephanie. Masaya lang tayo nun, tanda mo. Ikaw na yung nakikita kong babae na pakakasalan ko balang araw. Napatitig siya kay Zeke.
Masaya ang kanyang puso na kahit wala itong naaalala, ay nasabi pa rin yon ng binata. Hindi ako makapaniwala na nasasabi mo yan kahit wala ka naaalala. Samantalang dati lang, nagtataka ka kung bakit mo ako minahal. Nasabi ko lang yun dahil wala ako naaalala. Oo nga, pero... Natigilan siya at unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata nang mapagtanto ang sinabi ng binata. Teka, sinasabi mo bang may naaalala ka na? Umangat ang sulok ng labi ni Zeke. Kumabog ng malakas ang kanyang dibdib at hindi malaman kung anong unang mararamdaman. I remember you now, my love. Natutop ni Stephanie ang kanyang bibig habang nanlalaki ang mga mata. Nag-umpisang mangilid ang kanyang mga luha dahil sa sobrang sayang nararamdaman. Kailan pa, Zeke? 2 weeks ago. Nakatulong nga yung mga therapy sessions na pinuntahan ko noon. Lalo nang magpunta ako rito sa Carmona at nakita kita ulit. Maikling panahon lang yun pero yun ang naging daan para unti-unti kong maalala ang nakaraan ko. Hindi sila sabay-sabay na dumating. Araw-araw may dumarating na alaala. And then finally, I remember their love. Kung paano kita minahal at kung paano ko piniling intindihin ang nangyari noon. Zeke, lumuluhang wika niya. Niyakap niya ito ng mahigpit. Salamat naman. Salamat at nakakaalala ka na. Salamat kasi bumalik ka pa rin dito kahit naaalala mo na lahat. Niyakap siya pabalik ni Zeke. Mas mahigpit yun. Mas mainit. Mas puno ng pagmamahal. I missed you so much, my love. Nothing in this world can make me hate you. I remember everything now. After the kidnapping incident, I found out what my mom did. And the first thing I did was to drive my car to come back to you. Pero nangyari ang aksidente. Nawalan ako ng kontrol sa kakahabol sa akin ni mommy. And because of that, nawalan ako ng alaala dahil sa malalang head injury ko. I'm sorry dahil hindi ako nakabalik sa'yo nung gabing yun. You must have been so lonely, thinking that I didn't want to see you anymore. I'm really sorry for what my mother did to you. Napaguluhan si Stephanie at mas hinigpitan ng pagkakayakap kay Zeke. Hindi niya inakala na darating pa sila sa puntong yon kung saan makakaalala ang binata at babalikan siya nito. Hindi mo kailangang humingi ng sorry, Zeke. Kung ano man ang nangyari noon, wala sa ating dalawang may kasalanan. Pero wala na akong pakiron. Ang importante sa akin ay bumalik ka sa akin. Binalikan mo ko. Kumala si Zeke mula sa pagkakayakap sa kanya at kinulong ang kanyang muka gamit ang mga kamay nito. Bakit naman kita hindi babalikan? You're the love of my life. Sabi ko naman sa'yo, walang kahit anong bagay o rason na magpapagalit sa akin sa'yo para iwan kita at kalimutan ng tuluyan. Love, you must know how much I love you at ipaglalaban kita kahit kanino. From now on, let's start over. And I will make sure that no one will ever be able to come between us anymore. Kahit sino pa yan. Napangiti ng malawak si Stephanie. Tumingkayad siya upang halikan ito, ngunit sinalubong na nito ang kanyang mga labi. Napapikit siya at agad na ipinulupot ang mga braso niya sa batok nito. I love you so much, Stephanie. My heart will always belong to you. Nawala ka man sa alaala ko, pero naramdaman ng katawan at ng puso ko kung gaano kita kamahal. Masuyong bulong sa kanya ni Zeke nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Napangiti si Stephanie. I love you too, Zeke. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko at hindi ko yun ipagpapalit sa kahit na anong bagay. Muli siya nitong hinalikan. Nung gabing yon ay sumama sa kanya si Zeke pauwi sa kanilang bahay upang kausapin ang kanyang ama. Mabilis naman na nag-aayos ang dalawa at nagkapatawaran. Pinaalam din nila kay Franco ang kanilang relasyon. Hindi na ito naggulat dahil batid naman daw nito na magkakabalikan sila. At syempre, masaya ito para sa kanilang dalawa. Nagtuloy-tuloy na ang magandang takbo ng kanilang relasyon. Nag-resign siya sa pagiging manager sa fast food restaurant ni Franco at lumipat sa hotel na pagmamayari ni Zeke sa Maynila. Naging operations manager siya kung saan siya ang nagmamanage ng pang-araw-araw na operasyon ng hotel. Umabot ng 5 taon ng relasyon nila ni Zeke bago siya nito niyaya ng kasal. Imbitado ang ina ni Zeke na si Tita Wilma. Sa tagal ng panahon ay tuluyan na nga nilang pinatawad ang ginang. Ganon na rin ang kanyang ama. Bumawi naman ito sa kanila at nangakong hinding-hindi nagagawa ulit ng ikakasira nila ni Zeke. Sa araw ng kanilang kasal, lumuluha sa saya si Stephanie habang kaharap niya ang lalaking pinakamamahal. Ito na ngayon ang nagbibigay ng vow. Stephanie Solario, my one and only love.
Palagi mong sinasabi sa akin na napakaswerte mo para mahalin ang isang katulad ko. Well, I couldn't agree more. Nagtawanan ang mga naroon sa kanilang kasal, maging ang ama ni Stephanie at ang ina ni Zeke na nakangiting napapailing pa. That's my bro. I'm so proud of you, man. Wika ni Franco na siyang best man ni Zeke. Pumalakpak pa nga ito. Napalingon tuloy si Stephanie sa kaibigan at pinandilatan ito ng mga mata. Napangiwi naman ito at tila nagulat sa ginawa. Nag-peace sign ito sa kanila, maging sa mga taong naroroon na tinatawanan lamang to. Bro, I know how proud you are of me, but please be quiet. Don't humiliate yourself, okay? Mapagbirong wika ni Zeke sa kaibigan. Sorry. Sobrang happy lang. Pigil ang tawa na wika ni Franco. Napailing-iling na lang si Stephanie. Tumikim naman si Zeke bago nagpatuloy. Okay, let's move forward. Love, like I said, I couldn't agree more tuwing sinasabi mo na sobrang swerte mo sa akin. But for me, ako ang pinakaswerteng lalaki sa mundo dahil nakilala kita. I mean, how could you still wait for me back then, knowing that I don't remember you? Your love for me stayed even when there's no guarantee that I'll be coming back to you. And I will always be grateful to you for waiting for me, my love. That's why I'm here, promising you a forever. Nagkahiwalay man tayo noon, pero pinagtagpo tayo ulit. The destiny is on our side, isn't it? Lumuluha at nakangiting tumango si Stephanie. Nagpatuloy naman si Zeke sa pagsasalita. Kaya naman ngayong nandito na tayo sa puntong to, pinapangako ko na mas magiging better person ako para sa'yo. I know I'm a moody person. Kapag mainit ang ulo ko, naninigaw ako sa mga staff ko sa office. Madalas pa nga nagsusumbong sila sa'yo kaya pinapagalitan mo ko. Mabilis ako magalit at ikaw lang ang nagpapakalma sa akin. But I promise to be more patient like you've always wanted me to be. Mahal na mahal kita at gagawin ko lahat para maging mas maayos ang pagsasama natin. Hindi man ako perpekto, pero alam natin pareho na totoo. I love you so much, my love. Forever. Forever. Nakangiting tugon ni Stephanie habang sagana pa rin sa pagluha. Matapos isuot ang kanilang singsing ay binigyan na sila ng hudyat ng pare. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Nakangiting wika ni Father. Nagpalakpakan ng lahat nang iangat na ni Zeke ang kanyang belo at hinalikan siya sa mga labi. Nang ibabaw naman ang malakas na sigaw ni Franco. Mabuhay ang bagong kasal! Natatawang napailing-iling na lang si Stephanie sa kaibigan. Can't wait to wake up tomorrow as your husband, wifey. Nakangiting bulong sa kanya ni Zeke. Hindi na rin ako makapaghintay na gumawa ng baby kasama ka. Pili ang wika niya. Ngumisi sa kanyang asawa. Me too. I can't wait as well, my wife. I love you, Zeke. I love you more. Muling naghinang ang kanilang mga labi at sa pagkakataon na yon ay bilang mag-asawa na. Masaya silang nag-honeymoon noong gabing yon at hindi na malayan ang paglalim ng gabi. Dahil magkasama sila at walang ibang iniisip kundi ang kapayapaang dala ng presensya ng isa't isa. Sa Maynila na tuluyang tumira si Stephanie kasama ang kanyang ama na nooy pinatigil na niya sa pamamasada ng jeep at pinanatili na lamang sa kanilang bahay kasama ang kanyang biyenan na si Wilma. Nagkaanak sila ng dalawa ni Zeke at parehong lalaki. Gusto man ni Stephanie ng anak na babae ay hindi siya kailanman nagreklamo sa binigay sa kanila ng Diyos. Sapat na sa kanila ang magkaroon ng isang buo, hindi perpekto, ngunit puno ng pagmamahal na pamilya. Nang mag-5 taon ng kanilang bunsong anak ay naging general manager siya ng hotel ni Zeke sa Maynila. At doon nagtuloy-tuloy ang kanyang trabaho. At ganon din si Zeke na kahit abala sa kumpanya nito ay hindi nakakalimutang bigyan ng oras ang kanilang pamilya na binuo. Hindi madali ang pinagdaanan ni Stephanie at Zeke noon. Nagkahiwalay sila ng matagal at pinagtagpong muli ng tadhana. Pinagtibay sila lalo dahil sa pagsubok na yon at mas minahal ang isa't isa sa ikalawang pagkakataon. Tunay nga ang kasabihan na kapag para sa iyo ang isang tao, gagawa at gagawa ng paraan ang tadhana upang sa huli ay kayo pa rin ang magkatuluyan. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care
And may God bless you always.